mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Nakamamatay na gupit. Barbero sinaksak ng kanyang customer. Fade lang daw kasi dapat, binawasan pa rin ng bangs. Sapol din sa CCTV. Mga kumakain sa pansitan, hinold up. Grade 10 student na binaril sa loob ng classroom, critical pa rin ang lagay. Ex ng biktima, nakapag-post pa sa Facebook bago ang krimen. Ang driver naman ito, mala action star na tumalo sa minamaneho niyang cement mixer na nawalan ng preno. Bagong bagyo. Bagyong Fabian at isa pang bagyo sa labas ng PAR. Magpapaulan kaya ngayong weekend? At eto na nga, Mr. M nagbabalik sa Kapatid Network para sa pinakamalaking music countdown show ng bansa. Paano niya kaya gagamitin ang kanyang magic sa vibe? Buhay pa ba ang naggupit sa'yo? Ang birong ito nagkatotoo sa isang barberya sa Quezon City. Bigla na lang nanaksak ang isang customer nang hindi magustuhan ang kanyang gupit. Mga kapatid, hindi po ito kwentong barbero. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kumakaripas ng takbo ang lalaking yan na masapul sa CCTV sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Hindi na nakunan ng video. Pero bago yan, ang tumatakbong lalaki na naksak pala ng barbero. Hinabol siya ng dalawang empleyado ng barberya pero hindi nila ito naabutan. Kwento ng biktima, first time nagpagupit sa kanya ang 27 anyos na suspect. Hindi raw niya akalaing magagawa siyang saktan ng kanyang customer dahil sinunod naman daw niya ang gusto nitong gupit. Sabi niya sa akin kasi nung ginugupitan ko, huwag mo nang babasan yung taas. Hindi ko po binawasan. Tapos, nung pagtingin sa salamin, ganun siya, sabi niya, bawasan mo na nga lang, ang pangit ng bangs. Ginawa ko, sir, binawasan ko, sir. Bumawali siya ng upuan, tapos nagbayad. Umalis. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang suspect sa barbershop at bigla na lang sinaksak sa pisngi ang biktima. Nahuli naman agad ang suspect sa kanyang bahay. Narecover din ang kutsilyong ginamit niya sa pananaksak. Pag-amin niya, nagawa niya lang ang krimen dahil hindi siya sinunod ng barbero sa request niyang style ng gupit. Pinapagupit ko po sa kanya, yung katulad lang din po ng faded yung sa likod. Pero hindi ko po pinapabawasan yung itaas. Pero ginupit niya pa rin po sa kahit po labag po sa loob ko. Nagsisisi naman daw ang suspect sa kanyang nagawa. Pero desidido ang barbero na ituloy ang reklamong attempted murder. Hindi ko siguro papatawarin, sir. Pakukulong ko talaga siya. Pati ang misis ng barbero, hindi matanggap ang paliwanag ng suspect. Dahil lang po sa buhok, pag di mo gusto makakapatay ka ng tao, makakapanakit ka ng tao, pag di mo gusto yung gupit ng barbero sa'yo. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Patay sa pamamaril ang Vice Mayor ng Ibahay Aklan na si Julio Estolioso sa loob mismo ng munisipyo. Ang suspect ay ang konsehal na si Mirel Senatin. Ayon sa mga pulis, humingi muna ang suspect ng kopya ng mga ordinansa sa staff ng munisipyo saka pinuntahan si Estolioso. Tinanong daw ng konsehal ang vice-alkalde kung may nagawa ba siyang kasalanan sa kanya at biglang binaril ang biktima sa dibdib. Isinugod pa sa ospital si Estolioso pero binawian din ng buhay. Agad namang inaresto ang konsehal. Iniimbestigahan pa ang kanyang motibo lalo't noong nakaraang eleksyon ay magkaalyado sina Estolioso at Senatin. Umaaray ang mga turista pati na ang mga residente sa mahal na pamasahe sa eroplano papunta ng Siargao. Higit doble ang tinaas ng presyo mula noong 2023. Live mula sa Siargao, sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, anong magiging tugon ng pamahalaan dito? Julius, dito sa surfing capital ng Pilipinas, ang isla ng Siargao. Umaalon
hindi lang ang dagat, kundi pati na rin ang reklamo ng mga turista at lokal. Sa sobrang mahal ba kasi ng pamasahe sa eroplano? Ang tanong ng lahat, kailan bababa ang presyo? Mula Spain, lumipad ang magkasintahang ito sa surfing capital ng Pinas, ang isla ng Siargao. Walang direct flight, dumaan pa sila sa Manila at Cebu, kaya ang laki raw ng gastos. 3,000 euros. Yes, 3,000 But euros. in pesos, there are like 180,000 pesos. We can pay for it, but it's a little bit expensive. We have been to other places that were cheaper. Pati mga lokal sa Siargao, umaaray sa mahal na pamasahe. Ay nako, 15,000 yung pamasahe. That's very expensive. Naghain na ng resolusyon sa Senator Mark Villar para imbestigahan ang mataas na presyo ng domestic flights. Inihalimbawa niya ang presyo ng one-way direct flight mula Manila hanggang Siargao. Mula 3,000 pesos noong 2017 at 7,000 pesos noong 2023, umakyat na raw yan sa 18,000 pesos ngayong 2025. Bagamat may ilang murang promo, madalas malayo naman ito sa petsa ng biyahe. Nangako ang Department of Transportation at Department of Tourism na tutugunan ang mahal na pamasahe sa eroplano. That is a more complicated problem that we have to solve holistically with the help of the DOT. This kind of development, mahimong sustainable ang tourism industry din sa Siargao. Julius, wala pang pahayag ang mga airline na may ruta ng Siargao hinggil dito. Samantala, magkakaroon daw ng expansion sa Siargao Airport. Umaasa dito ang mga lokal na hindi lang dadami ang mga turista, kundi bababa na rin ang pamasahe sa eroplano dahil dyan. Julius. Maraming salamat, John Aroa. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga trending showbiz balita ngayong Biyernes. Nilabanan na rin ni Asia's Phoenix Morissette ang golden trend. Lutang na lutang ang powerhouse voice ni Mori sa cover niya ng kantang Golden na soundtrack sa animated film na K-pop Demon Hunters. Bukod nga po kay Mori, sumabay na rin sa trend na yan ang ilan pang OPM stars gaya nina Angeline Quinto, Sherin Rehis, Katrina Velarde at marami pang iba. Pumasok sa top 10 ng Billboard 200s ang full soundtrack ng K-pop Demon Hunters at nag-number 1 din yan sa Billboard Soundtracks chart. Susunod, driver ng cement mixer buwis buhay na tumalon mula sa truck na nawalan ng preno. Ilang ospital sa Maynila at Muntinlupa punuan na dahil sa dami ng mga may leptospirosis. At Korean superstar Yoon Bin naglanding na sa bansa para sa isang espesyal na fan meeting. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa bangin sa Dinalupihan, Bataan ang isang mixer truck na nawala ng preno. Ang driver tumalon sa kalsada para makaligtas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sakuan ng dashcam sa bahagi ng zigzag road ng National Highway sa Dinalupihan, Bataan, biglang bumukas ang pintuan ng driver seat ng umaandar na mixer truck. Tila may inaayos ang driver. Hindi tumigil ang sasakyan hanggang sa tumalon na ang driver.
Nagdire-diretso ang truck at nahulog sa banging 30 metro ang lalim. Kumbaga, parang bumagsak mula sa 30th floor ng gusali. Inararo pa nga nito ang nakaparad ng van, isang bahay at karinderya. Hindi na nakunan ng video pero nahagip ang dalawang kumakain. Isinugod sila sa ospital pati na ang driver. Naiwan naman sa bangin ang wasak na truck. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang truck. Sasagutin naman ng kumpanya ng mixer ang lahat ng gastusin sa ospital at mga nasirang ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pumalo na sa 140 ang kaso ng leptospirosis sa Maynila habang 18 na ang nasawi. Ang mga ER tuloy ng ilang ospital overcapacity na. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Dito sa emergency room ng Ospital ng Maynila Medical Center, sa upuan na nakapwesto ang ilang pasyente dahil punuan na. Merong nasa wheelchair at merong nasa hallway. Paano ba naman? 81 ang naka-admit. Higit doble yan ang kapasidad ng ER ng ospital na may 37 beds lang. Ang dahilan, dumagsa ang mga tinamaan ng leptospirosis 2 linggo matapos ang matinding baha. Masyado siyang aggressive ngayon. Dadating sila, medyo severe na dadadialysis na agad sila. 19 ang mga pasyenteng may leptos sa ER ng Ospital ng Maynila. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente pero nire-refer na sila sa ibang ospital. Gaya sa Santa Ana Hospital kung saan ginawa ng leptospirosis ward ang Manila Infectious Disease Control Center. Sa kabila niyan, giniit ng Manila LGU na sapat ang supply ng gamot. Sagad na rin ang kapasidad ng emergency room ng Ospital ng Muntinlupa at Philippine General Hospital. Habang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City, isang kaso ng leptos kada oras ang naitatala. 9 na ang namatay roon. Ayon naman sa Department of Health, nakahanda ang 20 DOH at government-owned and controlled corporations o GOCC hospital na tumanggap ng mga pasyenteng hindi na ma-accommodate ng ibang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ibinunto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napawalang sala si Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema. Muli rin niyang nilinaw na hindi siya pwedeng makialam sa impeachment case. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nagbitaw na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon ng Korte Suprema na ituring na unconstitutional o labag sa batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni PBBM, hindi pinawalang sala ang bise pero hindi rin sinilip ang posibleng kasalanan niya. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. Ayon sa Pangulo, hindi ang katotohanan o kasinungalingan sa mga alegasyon ang pinagdesisyonan ng Korte Suprema, kundi ang mismong proseso ng impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa madaling sabi, may mali sa pagkaka-file ng reklamo. Hindi pa nasusuri kung may mali nga ba si VP Sara. At habang may bumubulong raw kay Pangulong Marcos na tumulong o makialam, klaro ang kanyang sagot. Sorry, problema niya. The executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat inyong gawin. Highly improper yun. Pero paano na ang mga alegasyon ng korupsyon? Sagot ng Pangulo, trabaho yan ng COA at panahon na para ang Kongreso ay umaksyon. We have already COA. The House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, espesyal ang kauna-unahang fan meet ni Korean superstar Yoon Bin sa bansa. At live mula po sa Entertainment City sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ?
Jervy, eto na nga ha, naglanding na nga sa Pilipinas si Hyun Bin. Han Bin, ayan. At syempre isang grabing Pinoy welcome ang ibinigay natin para sa Korean superstar. Actually, ayoko na nga maghugas ng kamay dahil eto na ha, nasa mood si Han Bin na talaga nakipag-selfie pa sa press, nakipagkamay sa press, at isa nga tayo sa nakilala siya kanina. Ito ang kanyang first ever visit sa Pilipinas at overwhelmed siya sa pagmamahal at hospitality ng Filipino fans na unconditional at unchanging umano ha. Sabi niya, simula rin na nagsimula siya sa industriya. I love it. Nakilala ang 42-year-old actor sa mga drama tulad ng My Lovely Samsoon, Secret Garden at Memories of Alhambra. Doon siya una ring na-interview ng News 5, mga kapatid. Lalo nga siya sumikat sa buong mundo matapos ang tagumpay ng 2020 drama na Crash Landing on You kasama si Son Ye Jin. Nagpatuloy ang kanilang on-screen romance sa tunay na buhay nang ikasal sila noong 2022. At syempre ha, ngayon nga may baby na sila. At sabi nga ni Hyun Bin, sana umpisa pa lang ito ng kanyang pagbisita sa Pilipinas, Jervy. At para sa mga fans, huwag kayong mag-alala dahil Q4 of this year, meron po siyang K-drama, ang Made in Korea, na mapapanood po sa Disney+. Yun daw yung talagang kanyang pinaghahandaan. But for now, magsisimula ng mga 8 p.m. ang first ever fan meet niya. At syempre, nandoon din ang News 5. Yan muna ang latest mula rito. Jervy? Naku, nakakakilig naman si Hyun Bin. Maraming salamat, MJ Marfor. Susunod, dalawang riding in tandem ng hold-up ng Pansitan sa Maynila. Bagyong Fabian at isa pang bagyo magpapaulan ba ngayong weekend? At Kyle Echari nagsalita na tungkol sa mga intriga na may relasyon sila ni Piolo Pascual. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang pangho-hold up ng dalawang riding in tandem sa isang pansitan sa Maynila. Tinangay nila ang higit 200,000 pisong halaga ng mga alahas ng may-ari ng kainan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Business as usual kagabi sa harap ng dalawang kainan na yan sa Sampaloc, Maynila. Maraming kumakain na habang may ibang nakatayo pa at naghihintay. Nabulabog sila nang biglang dumating na dalawang riding in tandem. Naglabas ng baril at nagdeklara ng hold up. Kaya nataranta at nagpulasan ang mga customer. Ilang segundo lang ang eksena pero natangay na ang mga alahas ng 59 anyos na may-ari ng isang pansitan. Dito mismo sa kabaan ng kalsada ng Blumentritt Road sa tapat ng pansitan, na-hold up mismo ang may-ari at sa pilitang kinuha ng dalawang riding in tandem ang kwintas at bracelet nito. Aabot sa 240,000 pesos ang halaga ng mga natangay na alahas. Nakipagbunuan ako pero nung sabay-sabay sila nagkasalang baril, pagkatapos sumigaw sila ng alahas, ginawa ko, pinigtas ko agad yung bigtas kong kego. Yung bracelet ko, tinanggal ko, tinapon ko sa baba para pang may chance akong tadyakan. Pero nakatutok sa akin yung baril, mga baril, wala akong nagawa. Ayon sa barangay, kakatapos lang romonda ng mga pulis at tanod nang mangyari ang insidente. Posibleng nagmatsyag na raw sa lugar ang mga kawatana bago pa mang-hold up. Karamihan, may mga barangay tanod ako dyan. Nagkalat. Kasi kaya lang, hindi na duty. Magaganda ng baril na makikita mo sa CCTV. Talagang advance. Ay kaso lang, malapit baga mga barangay tanod ko. Wala ang baril yan. Di mabaril pa yan. Patuloy ang follow-up operation para matukoy at mahuli ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nagalok na ng tulong ang isang negosyante para solusyonan ang matinding baha sa Metro Manila. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña.
Sa kabila ng kaliwat ka ng flood control projects ng pamahalaan, ang mga ilog at creek sa Metro Manila gaya nito, napupuno pa rin ng basura na siyang nagpalala sa baha nitong mga nakaraang bagyo at habagat. Para solusyonan yan, nag-alok na ng tulong ang pribadong sektor para malinis ang mga daanan ng tubig. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Kami sa private sector, kung saan yung bara at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private funds yan no? Walang cost to the government. Welcome naman ito sa Metro Manila mayors. Ang LGU kahit papano may limitasyon tayo eh. Gusto ko bumili ng payloader at additional backhoe pero dadaan pa ako sa bidding process, canvassing, etc. It will take months. Wherein ang mga tulong tulad po ng San Miguel ay kaagad-agad. Isa ang lungsod ng Maynila sa mga matinding binabaha tuwing umuulan. Puno na nga raw ang emergency room sa mga ospital nila sa dami ng kaso ng leptospirosis. Ang mga flood control project daw kasi hindi naman napapakinabangan. Kabilang dyan ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Estero de Abad, Padre Faura at Remedios. O itinayo, hindi gumagana. Now the president was caught in the dark, caught in the middle, wherein, but ganito ang baha. I think the president should be informed properly. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tumodas. Wala pang komento rito ang DPWH na siyang namamahala sa mga proyekto. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hawak na niya ang listahan ng mga posibleng sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects ng gobyerno. Sinisiyasat na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng dalagitang binaril sa loob ng classroom sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Hindi pa rin natatanggal ang bala sa ulo ng biktima. Live mula sa Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary. Cheryl, nagsimula na ang masusing investigasyon ng mga pulis sa pamamaril sa loob ng classroom dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Samantala, kinurpirma na ng Santa Rosa Police na pumanaw na ang gunman na si alias Leo ngayong 3:40 ng hapon habang nasa critical na kondisyon pa rin ang 15 anyos na biktima. Matinding dagok para sa pamilya ng 15 anyos na grade 10 student na si Leia, ang sinapit ng dalagita. Critical pa rin siya matapos barilin ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Nakabaon pa sa kanyang ulo ang kalibre 22 na bala. Hindi pa rin daw na-ooperahan si Leia dahil kailangan muna siyang ilipat sa ibang ospital dahil maselan ang operasyon. Problemado rin ang kanyang pamilya sa panggastos sa ospital. Pera daw po kailangan. Nananawagan po ako sa mga taong may mga puso. Humingi po ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo yung apo ko. Hunyo na nakaraang taon na magkakilala sina Leia at 18 anyos na si alias Leo. Magkaeskwela sila sa isang paaralan sa parehong bayan. Isang taon silang naging magkasintahan bago nakipaghiwalay si Leia. Gusto na raw kasi ng biktima na mag-focus sa pag-aaral. Pinili niya ring lumipat ng paaralan. Bagay na hindi raw matanggap ni Leo. Madalas pa rin daw pumunta si Leo sa bahay ni Leia para suyuin ito. Kinukulit pa rin po. Sabi po nung aking apo pa rin dito sa kabila, nung gusto po yatang makausap, ayaw na nga po kasi talaga ng aking apo. Patuloy ang pangungulit ni Leo hanggang sa kahapon nga ay pumuslit siya sa paaralan at binaril sa ulo ang dalagita. Pagkatapos, nagbaril din si Leo sa kanyang sarili sa tabi ni Leia. Parehong kritikal ang dalawa. Bago ang krimen, nag-post pa sa Facebook ang suspect. Mahal niya raw si Leia hanggang kamatayan. Sabi ni Leo, bahala na raw kung ano ang mangyayari. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni alias Leo para imbestigahan kung saan niya nakuha ang baril pero sarado ang bahay. Ang lolo ni Leo hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang apo. Humingi rin siya ng pangunawa sa publiko at sa pamilya ni Leia. Nakakalungkot naman nangyari. Hindi ko musor, hindi ko na nangyari. Cheryl, sa Lunes, balik eskwela na ang mga estudyante sa Santa Rosa Integrated School. Magsasagawa rin ng psychosocial intervention sa mga estudyante ang DepEd at LGU ng Santa Rosa. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Weather update tayo mga kapatid, patuloy natin binabantayan. Ito pong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung binabantayan nating low pressure area dito po sa loob ng PAR ay naging bagyo pa
bago pa man makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nabigyan ng local name na Fabian na nasa tropical depression category na nasa around 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin yan at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito pong bagyong Fabian ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pa po yung humina dahil sa epekto ng tinatawag nating vertical wind shear o yung hangin na tumataas o yung hangin na tumatama sa itaas na bahagi ng ating atmosphere. Ito pong bagyong Fabian ay hindi na po nakaka-apekto sa ating bansa at yan po ay wala nang direktang epekto sa atin. Pero meron din tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ang bagyong may international name na Podul. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 2,410 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po ay nasa tropical storm category na may taglay ng lakas na hangin na umabot sa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo pa po ito at wala pang direktang epekto sa ating bansa. Pero dahil may nakapatong na high pressure area dito sa itaas na bahagi nito, ito po ay aasahan nating kumilos, pakanluran o papunta dito sa ating boundary line at posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility maaring sa linggo or sa darating na Lunes. If ever yan po ay makapasok ng ating PAR, yan po ay bibigyan ng local name na Goryo. Ito po ay patuloy na kikilos patungo dito sa area ng southern portion ng Japan at sa ngayon hindi pa po natin nakikitang tumama sa lupa or mag-landfall. At wala pa naman tayong nakikitang direktang epekto niyan sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang habagat po or southwest monsoon ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa ilang areas ng Quezon, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maging sa malaking bahagi na po ng Luzon, asahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon pero possible pa rin po yung mga afternoon showers o thunderstorms o yung mga pagulan natin tuwing hapon at gabi. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy ang ganyang klaseng panahon ngayong weekend, kaya sa mga lalabas ng bahay, magandang panahon po ang sasalubong sa atin, lalong-lalo sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, magiging maulap po ang panahon natin at tataas po ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan, kaya ugalin pa rin po ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Abiso naman sa mga motorista, planuhin na ang pagbiyahe dahil pasamantalang isasara ang bahagi ng EDSA simula bukas. Live mula sa EDSA Ortigas, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit daw magkakaroon ng road closure sa EDSA? Julius, ayon sa DOTR, pagbibigay daan ito sa itatayong elevated walkway na magdurugtong sa Mega Mall at sa estasyon ng EDSA Busway. May inilatag na ngang alternatibong ruta para sa mga apektadong motorista. Mula Biyernes hanggang Linggo ang full road closure tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Partial lane closure naman sa mga parehong oras mula Lunes hanggang Huwebes. Magtatagal ang partial at full road closure hanggang October 18. Sa mga patungo ng Quezon City, kumanan sa Doña Julia Vargas Avenue, kumaliwa sa Bank Drive hanggang makabalik sa EDSA. Maari rin kumana ng mga motorista sa Shaw Boulevard, kaliwa sa San Miguel Avenue, diretso sa ADB Avenue at mag-U-turn sa Guadix Drive patungong EDSA. Mula Guadalupe Bridge naman, pwede rin kumanan sa Pioneer Street patungong Shaw Boulevard, kaliwa sa Camino Verde Road, Captain Henry Javier, diretso sa Meralco Avenue at Ortigas Avenue. Ang bus carousel. Kaugnay naman sa panukalang street parking ban, pinag-aaralan pa raw ng MMDA kung pwedeng may exemption para sa mga delivery service. May ilalaang lugar din naman para sa emergency vehicles kung saan sila pwedeng pumarada. Isa rin sa mga tinukoy ng MMDA na sanhi ng trapiko ay ang mga illegal terminal, pati ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero kung saan-saan. It's very crucial at isa po sa mga prioridad po natin na ma-clear po ang ating mga mabuhay lanes na wala pong obstruction. At hindi lang po ito para sa mga may sasakyan, but also sa mga road users na mga pedestrian. Julius, balik dito sa bahagi ng EDSA northbound. Ito ngayon yung sitwasyon sa tapat ng EDSA or nasa tapat ng SM Mega Mall. Yung mga sasakyan na yan patungo ngayon ng Ortigas at Cubao, kung makikita mo pulang-pula
tamang-tama malapit na din naman yung Burr months, kaya asahan po ang heavy traffic sa mga oras po na ito. At gayon din sa southbound lane may pagtukod ang mga sasakyan papasok dyan sa Maya EDSA Shaw Underpass maging sa Service Road. Kaya sa mga kapatid natin, ngayong Biyernes, asahan po ang heavy traffic at syempre, habaan po ang pasensya. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, kapatid lang daw ang turing ni Kyle Echari sa aktor na si Piolo Pascual. Yan po ang paglilinaw ng young actor sa mga usap-usapang may relasyon silang dalawa. Iniintriga sina Kyle at Piolo dahil madalas silang maispatang magkasama. Pero ayon po kay Kyle, matalik na kaibigan niya si Piolo. Bukod sa pagiging mentor, malaki rin daw ang naitulong ni Piolo noong panahong may sakit ang kapatid niya. Magkasama po sina Kyle at Piolo sa upcoming father-son action film na The Ride. Susunod, iconic star maker at direktor na si Johnny Manahan o si Mr. M, nagbabalik kapatid para sa pinakamalaking music countdown. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, nagbabalik sa Kapatid Network ang star maker na si Johnny Manahan o Mr. M. Para yan sa pinakamalaking music countdown ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. The iconic star maker and director is in the house. Ang nag-iisang Johnny Manahan o Mr. M. To many of the biggest stars in showbiz, nasa TV5 na ulit para sa highly anticipated OPM Music Countdown. Ang Vibe, naabutan na News 5 sa Mr. M na hands-on sa show rehearsals bilang direktor ng Vibe. It's gotta be fun. It's gotta be music. I like that because being with kids, bumabata ako. Oh. But more than just directing the show, litaw na litaw syempre ang tatak Mr. M. Dahil mula sa concept ng Vibe, packaging ng Vibe Jocks, at pag-discover sa Gen V, Mr. M calls the shots. You know, it's still the that you don't know what it is. I call it a little magic. That's what makes a star. Bukas na magsisimula ang primer ng Vibe at pilot airing na this Sunday, 6 p.m. sa TV5. Mapapanood din ang Vibe weekdays at 4:30 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Ryanson. Na? Birthday tomorrow! Birthday! Thank you po! Oh, make a wish. Make a wish. Thank you po, News 5 family. Isa pang wish. Isa Uy, pang wish. bawal daw yan. Oh, Bawal. talaga? Isa pang wish. Sinindihan mo. Sige. Isa pang wish. Oh, isa pang wish. Uy, happy birthday. Thank you po, News 5 family. Maraming Anong salamat wish po. mo na pwede mong sabihin? Sana mas tumagal pa ako dito sa Frontline Pilipinas. Ay, hindi ka aalis. Basta hindi ka aalis, magtatagal ka. Siyempre, parang pangalawang birthday ko na po ito dito. So, Yes. thank you so much. Happy More to come, birthday. more to come. Batang-bata, 32.
33 na. Ay, 33. Tomorrow. 33 tomorrow. Thank you po, News 5 family. Mga kapatid. Happy weekend ho sa inyong lahat. Mabigat eh. Ako muna magbibitbit. Medyo may kabigatan to eh. Mga 5 pounds ho ito. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami rito Lunes sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.